Mahal na ang nama
Rodrigo Duterte, aking ama. Nandito kami ngayon, nagkakaisa para ipagdasal ang iyong paglaya. Wala kami ibang hinihiling, kundi makauwi ka na. Ito, pinaiyak mo. Maharlika. 안녕하세요. 감사합니다. Okay. Good afternoon to all. Thank you to all of you for joining us in this rare peaceful rally event. As we gather here today, we all know that organizing this event is not really that easy. Hindi po madali ang mag-organize, and we had a hard time for the first time, but because I think God always makes a way for us. So binigyan niya po tayo ng pagkakataon makapag-support sa ating mahal na Pangulo, ang ating former President. Many leaders from Ulsan and Olsugol made big efforts to be part of this peaceful rally. Okay, going to mention those who helped with this and with this gathering, our peaceful prayer, especially to our Miss Nanette. Si Ate Nanette Jo, sobrang nakinainan niya sa atin. Tapos sila yung mga host, and then before that, bago pa po ang BBM sa Duterte noon, meron na po noon pa. So, siya po si Alexandra, siyang leader noon dito sa para sa mga Duterte. Okay, si Alexandra, palakpakin po natin. Let's give her a round of applause. Si Angela, si Rara, and Gigi. You know, Gigi tells me that kailangan magkaroon tayo ng ate. Wala po ba? Ganon. So, I decided, even I know it's impossible, but with God's help and with this, pati po si Ate Jinsilnyo, ang ating Sajang Lim. Sajang Lim siya, hindi siya sama rin ng Doras. And then, yung taga-Busan po, yung mga taga-Busan, okay. Si Danny Lim, and what's your name? Geraldine. Si Geraldine po from Ulsan. At saka yung mga EPS po, sa mga taga-Unsugod dito. Salamat sa inyo. Salamat, sobrang salamat. And then, sa inyo, Wendy. Sinurprise po ni Wendy. Wendy surprised us for his mommy. And then si Ate Telma. Okay? So lahat tayo, hindi po natin pwede sabihin lahat. Si Jonalyn, si Parang Bulldog, hindi ko alam kung ano pangalan, pero thank you. Okay, si Arnold, salamat sa inyo lahat. Si Jeff, thank you so much. Si Owen, oh my gosh. Si Owen po, without him, hindi din po magiging possible this event. Salamat Owen sa'yo, sobrang salamat. And then, sino pa oh my gosh, our videographer, Chris. Thank you so much. And by the way, what is our goal? Ano po yung goal natin? Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Yung goal natin, that is our goal, is to bring our former President, President Rodrigo Roa Duterte. I hope and pray in this gathering we can support and we can help in the help of our Lord. Salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Telma. Okay. Hoy, kapansin tayo yan. Good afternoon, everyone. Annyeonghaseyo. Saka, alam ninyo, ako ay isang tribe. Ang tribo ko is Tiboli from South Tabaco. Kami po ay mga taga Tiboli
magbabalik si tatay natin, si Tatay Digong. Emotion na. Di yan mapipigilan. BP Sara, please bring him home. Ikaw ang nakaalam kung paano pagtanggol ang tatay mo. Kasi kami taga-supporter lang ninyo po. Tribo ako, ma'am, BP, pero malaki ang hangad din namin na mga tribo sa South Cotabato na mabago din ang aming mga sitwasyon. Nandahin po sa tatay ninyo ang laki ng aming pag-asa ko. Visayas State University and is also midwifery Holy Infant College. So let's welcome Basila Teresa Yun. Maraming salamat po sa ating mga magagandang speaker. Maraming salamat po sa ating lahat ngayon na nagkakita ngayong hapon. Ako po pala ay taga-Pilipinas. Ako po ay taga-Tacloban where Marcoses, tawag ito si Imelda Romones Marcos, is taga-Tolosa Leyte. So ako po ay Marcos din po. Pero tingnan natin ang totoong nangyayari sa ating bansa dito. So, hindi man tayo perfecto kasi lahat tayo magkakaiba ng paniniwala at lahat tayo magkaiba ng mga pag-iisip tungkol sa mga nakikita natin sa ating bansa. Pero, ang panahon sa Pilipinas ay hindi na panahon ng magaling na mga tao o politiko na magaling magtalumpati, di ba? Ang kailangan ng Pilipino ay ang isang leader na nagsasalita na galing sa kanilang puso. Yun ang hinahanap natin lahat. Kaya kahit sa banda, sa buong daigdig na may Pilipino, isinisigaw natin ang tunay na katotohanan na tinanggal sa ating former President, Buwa Duterte, di ba? So yung dignidad na yun, na kahit bawat isang tao sa atin, nasa Article 1 po yan, Universal Declaration of Human Rights, na mismo former President dinakip, di ba? Na hindi pa sure kung totoo talaga kung may warrant of arrest. Pero hindi natin masisisi kasi yung nasa poder ngayon ng ating pamumuno, hindi tayo pwedeng magdikta. Sila ang nagbibigay ng mga batas. Kung titignan natin lahat, alam ba natin ang batas? Di ba hindi naman? Pero yung sinasabing dignidad ng bawat tao, hindi mo pwedeng alisin yan. Yun ang pinakamasakit na ginawa sa isang former president ng ating bansa. Kung mismo presidente dati ng Pilipinas, hindi na protektahan, paano maproprotektahan ang isang ordinaryong tao na gaya natin? Na kung mayroong nangyari sa atin, dito sa ibang bansa, sino ang ating tatawagin? Di ba? So, anong masasabi natin ngayon sa ating pamumuno sa ating bansa? Hindi tayo nagsasabi na sila ay mali. Hindi rin tayo nagsasabi na tayo ay tama. Pero, ang sinasabing dignidad ng bawat tao ay hindi mo pwedeng walain yan. Makikita natin sa lahat ng mga in-interview, no, before dinakip yung presidente. Napakasakit kasi sinabing kailangan din sa hospital, pero hindi yun nangyari. So, sa atin ngayon na nagkakatipon-tipon dito, nagpapasalamat din tayo bawat isa kasi tayo pumunta kahit sabihin natin out of schedule, pero lahat ng oras may paraan kapag talaga bibigyan natin ng kunting oras, di ba? So maraming salamat po sa inyo, ang inyong lingkod. Maraming salamat. Maraming salamat. At Jeff?
Lalabit. Taga ano naman ako, taga Sultan Kudaran, pero nakatira ako sa Davao. Yan, ako ang dati kong pangalan, kilala nila ako si Lolita Alcar. Ayun, pinalitan lang ng Jinsel kasi kailangan tatangkad daw ang pangalan. Yun, sabi ko lang, kasi hindi naman talaga ako nakano eh. Pero Duterte pa rin kami. Isigaw na lang natin ang pangalan, Duterte! Yun lang! Balik siya sa Pilipinas. Yun lang po. Wala na po ako ibang sabihin. Thank you, guys. Sobra. Sa lahat ng oras maasahan. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. At maraming salamat po at kayo dumating. At nakaka-warm ng puso kahit alam namin ang mga busy kayo. Ganyan ako. Pero kasi, bakit nga ba tayo nandito? Para sumuporta sa ating presidente, hindi ba? Kasi, aminin man natin o hindi, may nagawa na maganda sa atin ang ating dating presidente. Duterte. Sa lahat ng nagdaang presidente. Maraming pagbabago, maraming matagal nating inasahan. Yung pagbabago ng mga passport, driver license, yung mga tulay. At aminin man natin sa hindi, marami rin sa atin sa mga kamag-anak natin ay nalulong sa droga. Bakit? Kasi merong mga nagbebenta ng droga. Di ba? Pero kung walang bumibili, walang magbebenta, walang magnenegosyo! Walang magnenegosyo! Di ba? Ngayon, kinukwestiyon nila bakit mabababa ang kinukuha. Kasi, hindi naman lahat pinapatay eh. Walang pinapatay. Ang sabi sa akin, Duterte, ulihin nyo. Kayong mga pulis, ulihin nyo. Tapos, ako mananagot para sa inyo. Diba? Ang ginawa nila, inuli nila. Kasi, mga hawak din nila kasi. Diba? Pero, hindi nyo ba naisip, di ba nagpagawa siya ng rehabilitation? Marami ang sumuko. Marami ang nagbagong buhay dahil sa kanya. Kami sa Mandaluyong, marami. Araw-araw natatakot kami ang bahay namin sa harapan mismo ng kalsada. Nagtatakbuhan, ayan na sila, nagre-raid. Yung bubong namin may barilan. Lagi kami nagdarasal. Pero, simula nang dumating si Tatay Duterte, unti-unting nagbago. Unti-unting nagbago. Kasi nabigyan ng pag-asa, yung mga tao, halos alam nila, wala na silang pag-asa. Nagkaroon sila ng karapatang mabuhay dito. Sana yun na naiisip ng mga tao bago sila maghusga. Maraming nagawang mabuti. Maybe na parang, maybe meron siyang may konti. Na-misinterpret kasi yung sinasabi nila ni Tatay Duterte. Huwag kayong bumase sa ibang mga sinasabi niya na karahasan. Magbase kayo sa aksyon na ginawa ni Tatay Duterte para mabago tayong lahat. Marami tayong, kung wala siya, paano tayo? Lalo na tayong mga OFW. Sino magpuprotekta sa atin dito? Diba? Sana yung puso nyo. Sana yung puso natin. Katulad ni Tatay Duterte na meron tayong paninindigan na ipaglaban ang mga karapatan natin bilang Pilipino. At ngayon, nandun na siya sa ibang bansa, sa Netherlands. Ang tanging magagawa na lang natin ay ipakita ang suporta at panalangin na siya ay maging malusog pa rin. At alam natin na kayang-kaya niya itong harapin. Dahil matalino siya eh. Matalino siya dahil siya ay Pilipino at mahal niya ang Pilipino at tayo ang kanilang kalakasan. Kaya ipakita natin ang suporta natin kay Tatay Duterte. Duterte! 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 Bring him back! Bring him back! Bring him back! Ngayon, kahit na tayo mga nasa bahay din at mga nandito, araw-araw tayong manalangin para kay Tatay Duterte. Sinabi nga ng Diyos, kayo'y lumapit at kayo'y manalangin sa akin.
at kayo ay aking didinggin sa tamang panahon kapag nararapat na ang dapat. Kaya maraming salamat po sa inyo kahit napakabisi nyo, kahit na may nararamdaman yung iba, kahit ako, 2 oras lang tulog ko, masakit pa yung tiyan ko, pero talagang pumunta rin pa rin ako dito para sa ating mahal na Pangulo. At alam ko lahat sila, lahat kayo busy, lahat tayo konti-konti lang ang tulong natin, pero dahil sa pagmamahal natin sa bayan natin, ang tagal ko nang nanirahan dito sa Korea, 18 years, at sa Pilipinas, ngayon lang ako nagsimula para sa isang Pangulo. Kasi ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya. At ngayon ka rin umiyak. Yes, ngayon lang ako umiyak. Kasi masakit ang tiyan ko. Hindi. Saka, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay supportahan natin lalo ang ating presidente. At maraming salamat din kay Ate Maharlika at sa ating kapulisan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay, Pilipinas! Maraming salamat, Aya Annalyn. Napakaganda ng iyong talaga. Para mag-isa sa atin ngayon, we have our Geraldine. John, ko muna. Bakit po pinili mo rito sa Ulsan? Alam mo yung mga kaibigan ko, halos minsan nandun sila eh. Pero actually, hindi ko po alam. Kaya when I hear someone up from here, Okay. sabi meron dito. Sali-sali ka ngayon. Agad-agad sinabi ko sa asawa ko, dahil dito ako dito. So ayun. Thank you so much, sir. Okay. Oh, dito ka. Okay, sige. So thank you so much and magandang araw po mga kababayan. So why I'm here? It's because of I am not a Filipino for nothing. Yes! Yes, Let's think of it. Bakit nandito sa ganitong sitwasyon ngayon si President Duterte? Number 1, dahil sa mga nakalaban niya, di ba? Number 1, mga drug lords. Mga malalaking tao. Pangalawa, mga corrupt na government officials. Yun. Pangatlo, mga prosecutors, lawyers, judge, na protectors ng mga drug lords. So ito yung mga malalaking tao na kalaban niya. Kung kaya't ngayon, mag-isa niyang hinarap ang sakripisyo para sa bayan. At ang sigaw ng iba, ito raw ay justisya para sa mga LJK victims. Totoo nga ba? Ito ay isang revenge, paghihigante ng mga taong drug lords, pushers, mga corrupt government officials para kay President Duterte. Hindi ito. Kaso, ginamit lang ang mga maliliit, ang kahinaan ng mga mahihirap. Para umusad ang kasong ito. And that's the sad reality. So, panawagan sa mga loyalista lang ng mga politiko. Hello! Maging loyal kayo sa ating bansa. Hindi sa mga politiko. Maraming salamat po. Thank you so much. Kohiso. Yes, 팀장님이에요. Okay, so sa Metropolitan Police, siya po ang may hawak sa atin dito. So, magpapakilala ko siya. Kailangan ng translator. Dear Filipino community members, hello. My name is Go Hee-soo, Ulsan Police Policeman, and am I kind chief of
Region and Ulsan Metropolitan Police Agency. I would like to express my dear respect and serious appreciation of you are working hard and retain far from your home country. Home country. Each of you is a valuable part of our local community, and your opportunity contributions to go understood. We are committed to ensuring that you feel safe and respect and welcome to all living in Korea in Ulsan City. And if you ever persuade this college concerns or need assistance, no matter how small, please do not hesitate to reach out to us. Understand? We are happy to listen and to help you. Understand? We are locals to foreigners to live together to mutual understanding and respect. And thank you once again for living part of Ulsan. Wishing you continue health, happiness, and success. Understand? Thank you for to live in Ulsan, live in Ojigo. Happy together we are in live in sector. My number is 1. My number. Kasi kaysa magkaroon kayo ng problema, isave nyo yung number niya. Okay. Yes. Ano ko lang nasa ko lang ako. To live in happiness and health, you are our happy partner. Okay. Thank you for Ang sabi niya po, kasi sila yung responsible. Sila yung officials na responsible dito sa lugar namin. Tapos, pero Ulsan, ano siya? Ulsan Metropolitan Police sila sa Junggu. Siya ang team manager ng Ulsan Metropolitan Police in Junggu. So, ang sabi niya, they are the one who's responsible for the safety of the foreign people. And they are in charge for the tourism. Kasi so that's why they are here. And then, marami na siyang lalo na sa mga Wegkin, hago-tabo na kajo. Tamo na ibig sabihin tayong mga asawa ng Korean. So, they are responsible for all the foreign people. Yun ang gusto niya sabihin. And nakikisimpatya po siya sa ating mga Pilipino. Sa ating, kasi alam nila yung nangyari. So, binigyan nila tayo ng permission kasi alam nila nangyari. So, ayaw din daw nila yon. Kasi sa bansa din nila, may talaga sila, mga batas na, hindi po pwede yun, bakit punta siya dito? Dapat dito sa inyong bansa. So, they give us a permission. So, naiintindihan po nila yung ating goal na we need to bring our former President Roa Duterte in the Philippines. Salamat po. Pwede ko hiya? Okay. Ako po si Grace. Tawag nila sa akin, hindi ko alam. Okay, ako po ay isang living witness po ng administrasyong Duterte. Ako po ay galing sa Davao. Sa ilang taon po, ang aming city ay napakatahimik, napaka-safe. Lumaki po ako sa pamumuno ng Duterte administration sa Davao. Kaya itong nangyari sa kanya sobrang sakit sa akin kasi lumaki ako, nakita ko kung paano kapayapa yung aming
sa Davao. Isa po ako dun sa mga hindi nakatulog. Inaabangan yung live ng bawat sino, kahit sino pa dyan sa Facebook. Kasi as a taga Davao, talaga ang sakit nito para sa amin kasi mahal po namin ang mga Duterte. We owe to we owe to Dutertes our safety. Ligtas po ang aming pamilya, naglalakad ng alas 2, alas 3 ng madaling araw. Ligtas po silang naglalakad sa Davao, walang nangyayari. At ako po, na-witness ko rin yun. Dati takot na takot akong maglakad na may alahas. Ngayon po, sa Davao, kahit saan sa hindi ngayon hindi na ngayon. Nung time pa niya, nung term pa niya, sobrang safe ng Davao. Kahit Koreano, gustong-gustong pumira sa Davao. Kasi nga sobrang safe. Gusto nilang mag-retire sa Davao kasi ang ganda. Yung mga tao sa Davao takot po. Oo, takot kami. Takot kaming gumawa ng kahit ano. Tsaka hindi kami takot sa mga pulis. Hindi kami takot sa mga pulis doon. Kasi bakit? Wala kami ginagawa eh. Kung adik ka, kung may ginagawa kang masama, oo, matakot ka talaga. Kung pinatay ka dyan, deserve mo yan kung adik ka. Kung naninira ka ng buhay, deserve mo yan. Kaming taga Davao, oo, pag nakita namin may binaril dyan, oo, adik yan eh. Ano ba yung gusto nyo? Yung nakikita nyo sa news, ni rape? Nowadays, puro rape yung lumalabas. Ano ba yung gusto nyo? Pinatay, yung rapist, pinatay. O yung bata, 13 years old, pinatay dahil yung adik, ni-rape ng adik. Yun ba yung gusto nyo marinig sa news nowadays? Diba? Ang dami ngayon. Naglipa na yung rapist na naman ulit. Kasi nga, andyan na naman yung drugs. Ako po, witness po talaga ako. Ang ganda po talaga ng pamamalakad ng mga Duterte sa Davao. Sobrang ganda. Lahat disiplinado doon. Kung wala kang ginagawang masama, hindi ka dapat matakot. Yun yung sa amin sa Davao. Pag wala kang kasalanan, hindi ka dapat matakot. So, yun lang po yung masasabi ko. Basta ako, ilang araw na ako walang tulog din dahil kakaabang, nagdadasal din po ako na sana may balik din po yung tatay namin sa Davao na sobrang mahal namin. Mahal na mahal po namin si Duterte, kung alam niyo lang. Lahat ng Duterte, mahal na mahal namin yung mga yan. Kasi mahal din po nila kami. Yung pagmamahal po nila sa Pilipino, napaka-genuine po. Siya lang po yung nakitaan natin, aminin nyo, siya lang po yung nakitaan natin ng totoong pagmamahal sa ating bayan. Tama! Wala pong nagmahal sa atin ng ganun, katulad ng sa kanya. Yun lang po at maraming salamat. Ay, no po. Sa mga nakakilala sa akin, hindi nga pa. So, na-scam tayo ng administrasyon ngayon, ano? So, nakakalungkot man. So, hindi natin expect na ganito ang mangyayari. Kasi, masyado tayong nadala sa mga masasarap na salita. Dinadala tayo sa mga matatalino nilang pananalita, mga dila nila. Tapos sila din palang magkanulo sa ating mahal na President Rodrigo Roa Duterte. So hindi ako masyadong pero yung boto ko hindi sayang sa kanya kasi although nandito ako pero yung pamilya ko sa Pinas, sila mismo nagbabalita sa akin na maganda, okay ang Pinas ngayon nung term pa niya kasi walang mga krimen, walang hold up, walang riding in tandem, nakakauwi ka ng madaling araw, hindi kagaya na ngayon. Nagsibalikan na naman ang patayan dyan, patayan ng pamilya, rape dito, barilan doon, tapos partida,
nagda-drugs, naka-video pa. Ang lalakas ng loob nila ngayon. Diba? Kasi adik ka rin pala ang ano natin, namumuno. So, isa lang ang masasabi ko, salamat sa pagkakaisa nating lahat. Sana dinggin ng Panginoon na makauwi siya ng ligtas at maayos sa ating bansa para yung bansa natin, alam ko may pag-asa pa. Maraming salamat. Hello. Hello po, good afternoon. Ako pala si Ako ba ang kailangan magsalita? Kakaman, kakaman. Ikinaban natin. Go. Okay, hello po. Ako po si Rara. I was raised in Las Piñas City. So, nung time ni Duterte, honestly, sa Las Piñas, yung city namin is one of the most highest city na gumagamit ng marijuana. Totoo po yun. Friends, yung mga kaibigan ko po, nakikita ko kung gaano nasira yung buhay nila. Even tropa ko sila. Ako mismo takot na pagkasama sila. Nagbabago talaga. Though mababait silang tao. Nung time ni Duterte, nung una hindi ako naniniwala sa kanya kasi patayan, ganyan. Pero nung umuwi po ako noong 2022 o 2021, sobrang safe sa feeling. First time ko pong maglakad sa Las Piñas ng may alahas. Nakasuot ng sando and short na hindi na nakakatot. Kasi yung mga dating kaibigan ko, nagbago, nag-stop mag-marijuana, matatalino sila eh. Kaso nung nag-start silang mag-drugs, wala na. Sobra nung third niya, yung Las Piñas, hindi man ganon naging clean lahat ng tao. Pero yung safety ng mga babae, especially sa gabi, naging okay po. Doon lang yung time na naranasan ko na wow, pwede po pala talagang magbago yung mga tao at maging okay yung bansa natin dahil kay former president. Kaya sobrang nasasad po ako sa nangyari sa kanya. Sobrang, kahit hindi po ako tiga-Davao, naiyak din talaga ako pag nakikita ko yung mga nangyayari. Kasi sobrang ako mismo nag-worry para sa family ko, sa mga kaibigan ko ngayon, again, dahil sa administrasyon, na alam ko kung ano man yung ginagawa nila ngayon hindi okay. So, yun lang po sana makabalik na po si dating president na natin sa Pilipinas. Yun lang po yung pinag-pray ko, tsaka alam ko lahat po tayo. Yun lang po. Salamat po. Oh, narinig nyo ha, wala magmamariwana. Masama yun. Ha? Biro yan. Monday hanggang Friday, yung iba, Saturday meron pa, pero nagawa nyo pa rin pumunta rito. Nakakaiyak naman. Napakasaya at talagang pinapakita nyo yung suporta sa ating dating Pangulong Duterte. Sa totoo lang, ako'y na umuwi ng Pilipinas. 10 years na ako di umuwi ng Pilipinas. So, ang masasabi ko lang, dati, nung siya ang nasa upuan, presidente siya, ano yan, bakit may ganon? Hindi na ako marinig eh. Susunduin na daw si Tatay Digong. wala na. Okay. Ano, hindi talaga ako umuwi. Pero this day, yung mga pamangkin ko talagang natatakot sila. Bakit? Kapit-bahay nila pinasok. Adik. Nagulat na naman ako ano na naman nangyari. Yung lugar kasi namin, talagang marami mga gumagamit, mga bumabatak doon. Nung umupo si Tatay Digong, aba, ang mga namatlag tumaba. Tumino. Nung umupo naman yung kung sino nakaupo ngayon, ang manintay kayo, ngayon mukha na naman papanaw. Kanya na naman yung mga mukha kasi sa gana. Harap-harapan talaga. Talagang sa kalsada, nagbibigayan. So, hindi talaga maganda. At sinasabi nila yung kasalanan na mga pinatay o pinapatay. Bakit yun lang ang tinitignan nila? Bakit hindi nila tinitignan yung mga nabiktima ng mga addict na yan, mga user na yan? Sana tinitignan nila yon. Ang ina na pinatay ng isang anak dahil addict.
nursing home. Alam niyo, ito lang pala i-share ko, konti lang. Kasi after closing prayer, kakain na tayo. Alam niyo ba na share ng mga Koreano, dapat daw ang Pilipinas, mas mayaman pa daw tayo kaysa kanila. Pero bakit daw ganito, pababa ng pababa tayo? So sabi nila sa presidente kasi yan, pataas na sana tayo. So ngayon, ano na naman ang nangyayari? Wala tayong justisya. So kailangan po natin ang cooperation ng bawat isa. Maraming salamat po. For our closing prayers, we would like to call our 합시다. 오케이, 기도 마지막 합시다. 이제 우리 tapos na po tayo. All those who are at the back, let's try to. Sige, tapos na po tayo. Pray lang, tapos lahat sana makapitsura na lahat. Hindi kasi nakasama yung iba eh. Okay. May maganda. Hello. Okay, closing prayer. Let's bow our head. Heavenly Father, just as we began the day with you, we end with you. We thank you for making this peaceful prayer rally possible. Thank you for protecting and keeping us away from unwanted situations. Thank you for helping us fulfill our goals here today. And we thank you that all Filipino in Ulsan, Oljagon, in South Korea gathered in unity and love for the Philippine country. We are living here now, and we ask for your grace. Grant us mercy as we go back to our homes. Continue to protect and keep us under your strength. Be our guide through our lives and preserve it until such time that we meet again. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, salamat po. And then, Lupain ng